Yo, good morning, good morning. So, andito pala tayo ngayon sa isang area wherein nakapark lang tayo. So, meron pala tayong pag-uusapan today. This is the continuation of our topic. Biggest business mistakes that you should avoid. Sa mga gustong magnegosyo dyan or sa mga meron ng negosyo ngayon, tapusin nyo po yung video na to kasi marami kayong matutunan dito para mapalaki po natin ang ating mga negosyo. At isi-share ko po sa inyo yung mga bad experiences ko po para maiwasan nyo po ang mga ganitong pangyayari sa iyong negosyo. So this video nga pala ay sponsored ng McCafe by McDo. So McDo, baka naman. So bago ang lahat mga boss, ako nga pala si Rogie Silvido, isa akong negosyante at baguhan na content creator. So, before we dig in with our topic, so meron muna akong isi-share sa inyo na isang kwento. Dati mga boss, meron akong na-hire na isang tao sa previous kong business. Noong una, syempre, pakitang gilas yan kapag bago pa, di ba? Nung nakalauna na, nakikita ko na she is not performing. To cut the story short, so kinausap ko siya and then I found out na hindi na pala siya happy sa ginagawa niya. Nag-resign na yung tao. So moral lesson lang doon is nag-invest tayo sa tao, 'di ba? Ganon yung magiging kapalaran natin bilang isang negosyante. Mag-invest tayo sa produkto natin, mag-invest tayo sa mga tao natin, and then after all, hindi po yan assurance na gagana. So most of the time, failure talaga yan. So ganon din sa mga tao natin. So ito kailangan nyo po itong malaman kasi darating kayo sa punto na ganyan na meron kayong mahahire na tao na akala nyo ay magiging kasama nyo sa negosyo, matutulungan kayo. Pero most of the time hindi po talaga ganun. Merong pagkakataon na mauubos talaga yung resources mo, mauubos yung pasensya mo. Siyempre gumagastos ka, nagpapasahod ka, allowance, pamasahe. Parang hindi siya worth it. So, ginawa ko na lang doon is hire tayo ulit. Ganun lang naman. Ganun lang yun sa atin eh. Kung hindi yan nag-work, of course, hanap tayo ng iba. Ganun lang. Okay, so balik tayo doon sa topic natin. Biggest business mistakes that you should avoid this time because of bad hire. Bago ako mag-start sa topic natin, promote ko muna yung isa kong business, WorkSmart PH. Okay, so if you are looking for services that could help your business move faster, could streamline your business even if you are asleep, so WorkSmart PH will do the automations and we provide AI for your business. Okay, so if you are interested, you can message our page WorkSmart PH. And then our website is worksmart.ph. Going back sa topic natin mga boss, about bad hiring people that are not suitable for our business. So in growing our business, in running our business, sometimes meron tayong nakukuhang mga tao na hindi po siya compatible sa negosyo natin. Meron ding mga pagkakataon na hindi align yung vision, yung core values niya, hindi rin align sa business natin. So, merong mga pagkakataon na magkakaproblema ka talaga in the future. So, bakit mo yan kailangang bigyan ng pansin? Bakit mo yan kailangan gawan ng sistema? Paano ka mag-hire? Paano mo ma-determine yung tao na para sa business mo? Bakit kailangan mo yang seryosohin? So, ito yung mga dahilan bakit kailangan mong seryosohin na dapat yung makukuha nating mga tauhan ay karapat-dapat or fit talaga sa culture natin, fit talaga sa business natin. So, unang-una guys is about culture. So, in every business, meron po yung tinatawag na company culture. Kapag yung culture mo ngayon is sobrang okay, smooth siya, pero pag meron kang ma-hire na isang tao na sobrang toxic, hindi in line sa core values ng business mo, most of the time, kung toxic yung tao, malaki ang chance na mahahawa yung ibang tauhan mo. So, be careful with that. So, isa sa rason bakit kailangan mong bigyan ng pansin ang pag-hire ng tamang tao ay dahil it will affect your company efficiency. Kapag meron kang na-hire na isang tao na incompetent sa kaniyang role, hindi fit sa inyong company core values, so malaki yung chance na mahahatak niya yung buong team kasi nga merong bottleneck inside your company. So kailangan nyo po yung tutukan.
So, pangatlong rason guys, bakit kailangan mong pagtuunan ng pansin ang pag-hire ng tamang tao, dahil pag hindi ka nakakuha ng tamang tao na magtatrabaho sa'yo, it will cost you a lot of money. Okay? Magiging expenses po yan. So, it will only become an expenses if yung taong na-hire mo is hindi siya nagwo-work, hindi siya productive. Yan, magiging expenses po natin yan. Because of that, ito yung last at panghuli na rason bakit kailangan mong mag-hire ng tamang tao sa business mo. 'Di ba? Pinaka main reason natin bakit tayo mag-hire is to scale up our business. Now, if you hire people na hindi naman productive, hindi effective sa roles nila, affected po talaga yung plano mo na mapalaki mo palalo yung business mo. Hindi mo ma-scale up yung business mo dahil sa decision mo na yan. So, mamaya, I will share you paano natin yan may iwasan, mapaikli yung risk para at least magamit nyo rin sa business nyo, di ba? Ito yung paraan ko personally kasi for now, maliit pa naman yung business namin. Ako pa mismo yung nag-hire ng tao. So, slowly, ngayon, meron naman kaming HR na, pero sa recruitment talaga, gusto ko talaga na ako kasi gusto kong makilala muna yung tao bago ko siya papasukin sa business namin. So guys, ito based lang to sa personal experience ko. Based to sa strategy ko na ginagawa ko para makakuha ako ng mga good quality na mga katuwang natin sa ating negosyo. So unang-una guys, sa recruitment talaga, yung sa pag-hire mo pa lang, nandun na yung dapat mo talagang makita lahat. Ako personally, I set my own standards. Ikaw mismo na may-ari, dapat meron kang standard. Kung sino or anong klaseng tao or empleyado ang gusto mong papasukin sa iyong negosyo. Yun, dapat meron kang standards dyan. Kunwari, graduate siya ng college, ganon. So, ikaw na bahala ano yung mga standard mo na gusto mong i-implement. Bago mo siya i-qualify na i-interviewin mo, dapat you have your own standards. So, pangalawa guys, after kong ma-hire yung tao na yan, gusto kong iset yung proper expectation talaga sa na-hire ko. Gusto kong alam niya na ito yung gusto ko, ito yung bawal, ito yung magiging okay para sa akin, ito yung sahod mo, lahat, ito yung roles mo, at least clear tayo lahat. Parang ganon. So, pangatlo guys is evaluation. So, sa amin din, ginagawa namin yan. Most of the time, yung evaluation ko, iba din. So, pwede kayong gumawa ng sarili nyong sistema. Pero in my case, I run my own business in a different way. Iba yung evaluation ko sa kanila. Pag hands-on ka talaga sa business mo, alam mo yung tao kung he or she is working well or he or she is happy sa position niya. So yun, dapat mo yan alam. So pang-apat is continuous training. So yun yung proseso namin sa amin. Hindi naman porket na-hire mo lang yan, tapos magaling na yan, hindi po ganun. Kailangan po talaga natin na continue yung learning nila. Kasi the moment na nagle-learn yung mga tao natin, the more na knowledgeable sila sa product and services natin, mas effective sila sa kanilang mga rules. So yan, trabaho po natin yan talaga bilang may-ari. So mga boss, sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako na ang mga empleyado natin ay sila yung tutulong sa atin. Bakit lalago yung business natin? Sila yung andyan para sa atin. Sila yung tunay na dahilan bakit mag-grow yung business natin. At saka sila po yung pinakarason bakit magtatagal ang iyong negosyo. So kailangan mo po yung pagtuunan ng pansin. Kailangan nyo pong mag-focus dyan. The more na magtatagal yung mga tauhan mo sa'yo, the more na magtatagal din yung negosyo mo. Ganun po yung paniniwala ko. Siguro yun lang po muna. And then if you have any comments or if you have any suggestions na topic natin in the future, pwede po kayong mag-comment sa baba. And then guys, huwag niyo pong kalimutan na mag-follow sa page ko and then sa YouTube channel ko po. Pwede po kayong mag-follow doon at saka mag-interact. Okay? And then mga boss, meron nga pala akong ginawang isang Facebook group. Okay? So pwede kayong mag-join doon, pwede tayo mag-usap-usap doon. And you should always remember mga boss, that you should always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!